Magandang gabi sa inyo lahat. Nandito na kami ni Miss Candy Pangilinan to sharing from the city. Candy? Yes po, Father Ohoy. Magandang po kayong lahat. At magandang celebration po ang meron tayo. It is indeed a night of thanksgiving because you are, Father Ohoy, celebrating once again your priesthood. Di ba po? Together with Father Butch Bombase, namiya tatawagin natin siya. Yes po. And talagang night of thanksgiving because you are here with your family and with your friends and your brothers na mga Dominicans din po. Yes, I'm very thankful for their presence. Pero Candy, napapansin ko. Yes, Father. Nakikipagkumpetensya ka sa akin sa kaputian. Yes, Father. Opo. Napansin ko kasi yung last, niyo po, sacerdotal po, Father, nagmukha po akong pulugit sa tabi niyo. Nagmukha akong alipin sa gilid. Kaya ako napag-isipan ko, sabi ng mami ko, magsutana ka rin. Kaya ito po, naghanda rin po ako ng sarili kong sutana. Pero bagay sa iyo, Candy. Opo, yun, may biyak nga lang po. Sana pa, ganun ka din, parang kabastro bloody. Opo, Father. Bakit tumawagin niyo po? May mga kasama pa po tayo ngayon? Yes. Gusto namin makasama rito ngayon si Father Butch Bombase, OP. Para pag-usapan namin ang tungkol sa priesthood, sa pagkapari. And of course, Candy? Yes, kasama rin mula din dito si Brother Res Cortez. Okay, makipagtatakayan sa amin si Brother Res Cortez. Good evening! Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Res Cortez, kontrabida sa pelikula, pero ngayon, bida na ako sa ating Panginoon. Yes, bida-bida si Brother Res sa Oasis of Love. Napaganda ng kanyang mga insights, talagang damang-dama mo ang lalim na kanyang pananampalataya. Yung kami may mga usapan sa mga meetings namin sa Oasis of Love. Ibang-iba sa kanyang karakter sa pelikula. Alam niyo, Father, kahit nga nung panahon, nung una, pag merong passion play, ang role ko palaging bukas. Sabi ko nga, gawin niyo naman akong Jesus Christ. Sabi sa akin, hindi pwede mukha ka talagang bukas. Although ngayon medyo, limitat na ako. Pero mukha na ako talagang mabait. Yes. Hindi na mukha mabait, talagang mabait ka, Brother Res. Katulad ni Candy. Di ba? Comedian siya, pero in fact, very serious siya about spiritual life. Max, gusto ko yun Totoo yun. Opo. Oo. Totoo naman po. Father, kanina ko lang nalaman na like ang Oasis of Love, mahaba ang relasyon namin sa mga Dominican fathers. Kasi spiritual director namin una, si Father Stanley, then si Father Larry Faraon. Yes. Then ngayon, si Father Ohoy. So maraming salamat sa Dominican Order dahil malaki ang role ninyo sa paghubog ng aming community, ang community ng Oasis of Love. Maraming salamat po! Saka napapansin ko dito sa mga communities dito, kasi marami pong communities, charismatic communities na napupuntahan. Sa inyo, Candy, di ba ang charismatic community? Yes, Living Word Prayer Community. Kanina rin po ay sinelebrate din namin ang 43 years anniversary. Okay. Sa Our Lady of Mount Carmel po. I remember, Yes po. I remember kasi nung bata-bata pa ako. Yes po. I used to say Mass. Sister Dory po. Yes, Sister Dory and si Sister Lydia. Opo. That was 1984. Opo. Father, birthday and mother ni Sister Dory ngayon. Opo. Kahit na birthday, ang mother niya, minabuting na andito sa iyong birth. Talagang well appreciated yun, Candy. Maraming salamat. Pati rin si Sister Giselle, may appointment siya somewhere else. Pero talagang dumaan mo na siya rito para lamang
makakanta sa aking program. Kaya talagang malaking pasasalamat ko sa inyo. Andito din ang Precious Blood Charismatic Community. Please raise your hands. Precious Blood. Ayan. Si Father Sunny din nagsimula yan. Saka si Father Lagi. Tapos napunta sa akin. Actually, Father Ohoy, dati po, nung ang Living Word Prayer Community po, nag-start po kami, lahat po ng pari na nag-minisa po sa amin ay puro Dominican. Yes, I know. Di ba po? Yeah, I remember, I was there. 1984, I was in your day. Yes po. Si Sister Dory. Yes po. And then, meron pa naman grupo sila, I forgot, si Gino Muhammad. Opo. Ano ba may Opia? Po? May Opia. May hopya. Maling popcorn. kasi Father Ohoy, nung nag-start po ang Living Word, yung parish priest po namin, wala mo siyang tinatanggap sa parish namin, kundi Dominican lang. Yes. Ganyan ang pitado Si mga Father, Dominicans, si no? Gaviola po. Yes. Si, kasama sa hotdog. Si, Ate Mai, Puno. yes. Opo. She was the one actually who invited me Opo. to say Mass. Opo. Kasi I also say Mass doon sa court, sa Court of Appeals. Justice. Court of Appeals. Yes, Court of Appeals. Opo. Ang daddy po ni Ate Mai po is the presiding justice of Yes. Court of Appeals. That was in 84. So, puro Dominican po ang pari po namin dati na nagmimisa sa amin, na nag-guide sa amin. So, ang ginagawa po ng mga likod, tumatambay po doon po sa baba. As naghihintay po kung sinong pari po ang mababa. Pinagkada po niya yung receptionist doon. Para lahat po ng pari, nilistaho niya yung mga pangalan. Ang tanong ko lang, ano bang napapansin niyo sa mga Dominicans? Bakit parang mga Dominicans lagi ang nahahatak sa inyo? Ano bang meron sa amin? Kaya Father, sa showbiz ng Oasis, kaya alam niyo naman si Father Sunny. Ay, yes, Showbiz na showbiz. At sinundan pa ni Father Lani na showbiz din. At ito ngayon, si Father Ohoy. Showbiz ba? Nagiging showbiz na rin. At bagay na bagay kayo sa Oasis of Love. At alam na alam ninyo kung paano kami papatinuin. Although yung mga spiritual director namin na nauna ay alam ko pasaway sa Dominican order. Di ba? From Father Sunny to Father Larry. At I hope ito si Father Ohoy ay parang kung saan ikaw yung top of the line ng mga Dominican priest. Hopefully. Actually po, ang feeling ko, personal ko po ito, na pag-uusapan namin, what makes the Dominican order na-attract po ang Living Word and yun ang po pinayagan sa parish namin because you preach the Word. Ah, yes. You preach the Word. Kaya po, ang pangalan po ng community namin is Living Word. And the Dominican order, when you stand and you do your homilies, you really preach the Word. And we understood it. Yung talagang, kahit anong, what do you call this? Kahit anong katayuan mo sa buhay, mataas, mababa, maiintindihan mo ang ibig sabihin ng salita ng Diyos when you preach the Word. Ay, oo. Talaga yan ang sentro ng buhay namin. Preaching. Kaya, ang isa sa mga importante ginagawa namin is to study. Assiduous study. Talagang serious study. Ang pinag-aaralan talaga namin dyan, yung Word of God. Para yun ang ma-preach namin sa mga tao. Ibig ba mo sabihin, Father, meron kayong extra subject? Ay, yes, meron kami. Maliban sa mga ibang pari, ibang order, meron pa kayong ibang Oo, meron kami. Oo. extra subject? Extra subject, halimbawa sa preaching. Saan ka na? Oo. Mayroon kaming study about scriptures. Meron kami. Oo. I understand si Father Sunny, siya ang parang yung
totally. Yung isang parang yun ang kanyang pastor at naisisiya niya sa mga seminarista ng Dominican order, please. Katulad na kanina, meron ako nakita rito na ang tagal mo na pala sa Oasis of Love dahil nakikita na kita sa aming Father Sunny, seminarista pa lang ako. Pero ngayon, pari na siya, naandito pa rin ako sa Oasis of Love. At yun ay utang namin sa Dominican priest, like Father Sunny. Ay, okay. Next, actually sa Dominican, especially in the Philippines, we have an institute of preaching. So almost every Dominican has to have a certificate, especially the young people, the young Dominicans. They have to graduate from the Institute of Preaching. So it's necessary to study homiletics. And of course, we don't have what we call evangelism. Yung sa kabilang natin katabi. Evangelistic sila ang approach. Pero sa hindi naman. Not evangelism. Kundi talagang study on the Word. How can you apply the Word of God in this situation? Kaya nga mangyari, the Word has to be alive. The Word of God has to be incarnated in the situation. Kasi otherwise, the Word of God will be just head lang, walang heart, and walang hands. So, ayun importante. Kung head lang yan, walang heart, walang hands, inutil, useless. So our preaching must not only be headed, balon ka lang. Parang balon. Pero important ka may puso. At the same time, may hands which is kamay reaching out. At naisasabuhan. That's it. Okay. So, talagang parang sa mga communities na ito, kailangan talaga nila lagi ng pari. Importante yun para may guide ang tama. Yes. Para hindi mawala sa una-una, sa Catholic Church, yung community. Because sometimes without the guidance of a priest, itong communities na ito can go anywhere. Pati sa pag-interpret nila ng Bible, maaaring taliwas sa interpretation ng magisterium of the church, baka mawala sila. May panalandas. At importante yung community as one of the yung four spokes of growth. For us to grow spiritually, dapat meron kang community na kasama para meron kang kapatiran, meron kang kasama na magbibigay sa ng suporta. Pag nanihina ka, magbibigay sa ng kalakasan at magtuturo sa'yo ng tamang yung spiritual life. Totoo. The Word of God at how to serve God. Kasi alam ko, yun ang basic purpose ng man. So, the community will provide you or will give you the avenue or the venue to serve God through the community. Yes. Pero actually, ang communities na yan, nakakatulong din sa growth namin mga pare. Bakit po? You give us strength. Kasi yung sense ninyo to serve God, yung dedication ninyo to know the Word of God, parang they inspire us to do better, to search more, so that we can really help you in your search for God. Kaya talagang parang tinutulog yun kami na mag-aral mabuti, mag-aralan nito, gawin nito. So kung kayo na nakakapag-serve sa mga mahirap, ano pa kaya kami? So, in other words, you really also inspire us. Kaya kailangan din namin ng community. I'd just like to ask, kasi before Father Ochi took over, in Oasis of Love, parang tuloy-tuloy pa rin, ano? Kasi parang hindi ko plano natin, mabuti naman,
may spiritual director ulit sa spiritual of love. Kasama sa Oasis of Love, ano? Hindi naman ako ng spiritual director. Obviously. Ang mga pari naman po, for me, is very important for the community because sila lang po makakapagbigay ng sakramento. Di ba po? And I think that's the sacrifice of the Holy Mass as the highest form of praise and worship, which is very important in any kind of community, na magsama-sama diba? For the Holy Mass, for the confession. Importante po yun di ba? Spiritual direction, tama po, Father. So, kailangan talaga ng community. Oo. Pero, kailangan din namin ng support ng family. Talaga yung blood family namin. And I would like to introduce my family here who are present. We have here my sister, Mrs. Concepcion Haveliana, and her apo, who is also my apo, Zoe Haveliana. We have here General Benamin Defensor, my nephew, my second favorite nephew. Bakit sino po yung first? And of course, we have Congresswoman Swan Singh, ex-Congresswoman Swan Singh from Nueva Ecija. And now, her daughter is the one who took over her position in Nueva Ecija, Congresswoman Micah Swan Singh. She's my niece. Or rather, my apo na, grand-niece. Okay, so thank you very much for all your support in my ministries. Maraming salamat po. So, we need also family. We need the community. Actually, we need one another. Interdependence. Because we are a church. Tama po. The church cannot be formed by the priests alone. Neither it can be the community alone without the guidance of a priest. Because through the priest, the community becomes united with the Pope, with the bishops. That's how it is. That's how it works. So, the presence of the priest is always important in charismatic communities. Actually, Father, kung di ako nagkakamali, hindi lang siguro sa charismatic community, sa lahat po ng community. Yeah, of course. You need a father. You need a father. Without the father, the head of the family is broken. You need a head. Without the head, wala ka. Oh, putol. Putol. Putol ka. Nakakatakot. Multo yun. Oh, tama po. Okay, so with that, Yes, we po. end this episode about priests and the community. I hope that yung ating mga nanonood ay may napulot na aral, good news and good vibes dito sa ating sharing from the city. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much, Brother Rex Cortez, and Father Coach Bombasi.